Ang tema po ng ating linggo ngayon ay ito yung first Sunday of Advent na tinatawag, the season of Advent. While our text is more of tinatawag na eschatology. Medyo mahihirap unawain yung mga ganun teksto sapagkat ang pinararating o tema ng mga ganitong teksto ay ang salitang pagwawakas at pagsisimula. Crashing down at saka beginning, pagtatapos, tsaka pagsibol. Parang team ng ng CI, pagsibol. Itong gospel na binasa natin, ang ibig lamang sabihin nito ay statement ni Jesus Christ, ang kanyang pangako na mamamatay siya, mawawala siya, pero sabi niya, ako'y muling babalik. At pagka nadidinig niyo yung salitang anak ng tao na nakakapitalize, ang tinutukoy doon ay siya. Kahit siya ang bumanggit, ang tinutukoy niya ron ay ang kanyang sarili. Ang sabi ay lahat mangyayari ang mga phenomenon sa universe, magagalaw ang mga kalawakan, ang mga stars, ang buwan, ang lupa, may daluyong ang dagat, gagalaw ang kalikasan, at ang sabi, ang ilan daw ay hihimatayin sa takot. Na-imagine nyo na kung anong event ang nakapagpapahimatay. Sino ba rito sa inyo ang hinimatay na? Si Nedy, himatayin ka ba? Ano ang isang pangyayari na pwedeng makapagpahimatay sa iyo? So, siguro sobrang takot yon, hindi kayang i-comprehend ng iyong brain, ng iyong consciousness, hindi niya kayang iproseso. Ang nangyari, nag-shutdown, hinimatay ka. Kasi hindi kayang i-contain ng iyong katawan, ng iyong threshold, yung nangyari, kaya ka hinimatay. So, imagine an event. Imaginin mo mga mangyayari na hindi kayang i-comprehend ng tao, hihimatayin siya. Ganun daw ang mangyayari. Hindi ba nakakatakot yon? Yung lang bumaha ilog, may mga hinihimatay eh. Naalala ko sa Bukawi, pag umuulan, may bagyo, inaabangan nila yung announcement ng Angat Dam kung magpapakawala ng tubig at baka daw sila'y bahain. Ewan ko kung naunawaan na nila ngayon. Yung pong ilog sa Bukawi, ala kong hindi ho nakakonekta sa Angat. Ang ilog po na yun ay galing po sa Rizal. Dadaan ng San Jose, dadaan ng Santa Maria, dadaan ng Bukawi, Marilao, May Kawayan, Valenzuela. O ayan, yung pinakamaraming ilog sa buong Pilipinas, May Kawayan. Doon po dadaan yan. Kaya kahit magpakawala yung Angat Dam, hindi apektado yung ilog nila ron. Pero would you imagine, hinihimatay sila. No, Henry? Mga taga-Bukawi, inaabangan yun no? Hinihimatay sila sa hindi dapat silang himatayin. For what reason? Mali ang kanilang unawa. Ngayon, kung mangyayari ang lahat ng ito na sinasabi ni Jesus, ano ang pwede nating gawin? Ano ang paanyaya ng tekstong ito na hindi natin mapipigil yung mga mangyayaring ganito? Number one, palagay ko, ang ating refleksyon, number one, kung mangyayari ang lahat ng ito, ang unang-una natin magiging aksyon o coping mechanism bilang mga tao na makakasaksi at tatawid sa ganitong pangyayari, maging observant. Observant. Alam nyo, pagka ang tao ay observant, na ililigtas niya ang kanyang sarili. Ano ba ang meaning ng observant? Ang sabi ng dictionary, quick to notice things. Ang observant, from this meaning, ay alerto. Meron bang alerto sa inyo? Ikinalulungkot kong sabihin na naman ito, dahil ako po'y observant, nakasakay kayo sa jeep, hawak nyo cellphone nyo. Hindi ho kayo observant. Hindi nyo man lang mararamdaman na baka yung jeep ay mabangga o bumangga. Kaya pagka yun ay bumangga,
Yung may hawak ng cellphone ang unang namamatay bago pagkatapos niyang makapag FB Live. Be observant. Hindi ka pwede maging observant na napakarami mong hawak. Hindi ka pwede maging observant na may hawak yung dalawang kamay mo at tinitignan mo rin. So para ikaw ay maging observant, humihingi ito ng focus. Paano tayo magfo-focus? Mag-focus ka. Kung sinabi ito ng gospel, mag-focus ka na lahat ng mangyayari mula ngayon ay itinakda ng Panginoon. Alam niya ang kanyang ginagawa at obserbahan mo ang mga nangyayari. Meron akong karanasan ganyan eh. Napakahirap kung may kasamang hindi mahusay mag-observe. Yung hindi alert. Nung ako po ay nag-interfaith dialogue sa Lanao, Sur and Norte, tumira po kami sa mga Muslim community. Meron hong orientation sa amin sa Dumaguete, sa NCCP, bago kami lumarga doon, na merong listahan ng mga bayan sa Lanao Norte at Lanao Sur na kung kami doon ma-assign, itong bayan na ito ang tatandaan namin na alas 3 pa lang ng hapon, hindi ka nalalabas. Bakit? Nakasyabulatang tao. Libre eh. Palagay ko, suspecha ko, pinamimigay ng maute. Yung sumakop ng Marawi Seeds. Sa Marawi Seeds, mga Mauti Brothers yon. Ang daming syabong nakuha doon. Ang suspecha ko, 10 years in the making. Kasi pinamimigay nila, libre. Ngayon, sabi ng isang kasama, pagdating namin sa Tubod Center, Lanao del Norte yata ang Tubod. Sinenter muna kami doon, hapon na kasi, tapos kinaumagahan, i-dispose kami kung saan-saan community. Sabi nung isa, si Ding, taga Bukawi yun, pero hindi ko na nakita mula noon. Balbasarado yun, gano'n. Parang kontrabida sa pelikula. Yung mga matatapang, yung kahit masugatan hindi inihimatay. Gano'n ang itsura. Pare, wala akong tsinelas, sabi niya. Tara ka ako, samahan kita. Sabi naman ng isa si Marsing. Marsing yata pangalan, sabi niya. Sama ako. Hanap kami ng tsinelas. Maya-maya, nawawala yung Marsing. Nung hanapin ko, nililigawan yung dinidigahan yung tindera sa panaderia. Tapos sabi niya, meron ka pang donut. Kaya lang, yung gitna lang ang gusto ko eh. Di ba, butas ang donut? Sabi ko. Bago kami dumating sa palengke, naramdaman ko na yung lahat ng tao nakatingin sa amin. Nagtataka na ako noon. Pero nung makabili ng tsinelas si Ding at nagkita na kami doon sa kung saan kami bumaba, naramdaman ko na at alam niya yung nararamdaman ko. Itong si Marsing, tuloy-tuloy sa pakikipag-usap doon sa tindera ng panaderia. Ang nakakainis, joke ko pa lahat yung ginagamit niya. Kinakagatan ko siya ng labi, ginagawa ko. Tinititigan kong gano'n. Akala niya, tuwan-tuwa ako doon sa ginagawa niya. Banat. Sabi ko kay Ding, pumara ka ng tricycle. Iharap mo ka ako dito yung sidecar. Sige ka. Pagharap nung sidecar ng tricycle, hindi ko yung nanliligaw, itinulak ko doon sa loob. Tapos sabi ko doon sa tricycle driver, takbo mama. Yung Tubod po ay kasama sa listahan na alas 3 pa lang, huwag na kami lalabas. Kung hindi kami observant, kinatay na kami ron, palagay ko. Napahamak na kami ron. Alam niyo yung tingin na para kayong pupunitin, para kayong pagpipira-pirasuhin. Ganun po tingin eh, mapababae. Ewan ko, naranasan nyo na yung ganung lugar. Nakasyab lahat eh, libre eh. So, itong pagiging observant, ililigtas ka nito. Hindi ka magiging parang mangmang, at ang pagiging mangmang mo ay magiging accident magnet. Yung mga taong hindi observant, ito yung mga taong laging napapahamak. Karamihan sa mga ito na hindi observant na ito yung mga nadudulas, yung nagsasalita ng later na pagsisisihan, yung ganon. Hindi inobserbahan yung katabi sa table. May kilala akong ganon, kilala nyo rin yon. May katabi siya sa table, tinanong yung lalaki, sabi niya, anak nyo? Hindi po, asawa ko po.
3 beses siyang naka-encounter ng gano'n na siya nahiya. Dahil hindi nag-observe eh. Nagtanong ka agad eh. Anak nyo. Asawa pala. Paano babawiin yon? Paano ka pakakain nun? Hiyang-hiya ka na. Ang mangyayari nun, meron ng self-condemnation. Pinatawad ka na nung hiningan mo ng sorry, pero sarili mo, hindi mo mapatawad sa pagkakamaling nagawa mo. Pagka tayo ay fool o mangmang dahil hindi tayo observant, tayo ay accident-prone area. At ang masakit, makakadamay tayo. Accident-prone area. Lahat ng area na iyong pupuntahan kung hindi ka observant ay magiging accident-prone area. Di ba may mga tao kung minsan na hindi observant sa mga etiketa ng bahay ng may bahay, ng handaan na may pupunta natin, kasama natin. Later on, sasabihin nyo, naku po, ikaw nakakaya, ikaw kasama ito. Hindi naman kayo close dun sa nag-imbita, hindi naman kayo close na close eh. Nagbalot ka. Di ba? Napakahirap pagka hindi observant. So the first lesson na ibinibigay ng tekstong ito sa atin, mga kapatid, ang author ng lahat ng nangyayari sa buhay natin ay, ang author po niyan ay ng panahon ay ang Diyos. No? So unawain natin ang lahat ng ito, ang ating mga pagsubok, ang ating mga ups and down, ay niloob ng Panginoong Diyos to teach us something. And para ma-cope up natin itong mga ito, tayo po ay magiging observant. Ang observant ang nanatiling buhay sa dulo. Dahil nagliligtas ang pagiging observant. Pangalawa, sa verse 30, ang sabi rito, kapag nagkadahon na ang puno ng igos o ang iba pang mga puno, alam ninyong malapit na ang araw. So sa Middle East, kadalasan ng mga puno doon, pag nagdadahon, nagsesenyas ng tag-araw. So siyempre, iba naman dito sa atin kasi iba naman ng klima doon, iba naman ang mga punong nabubuhay dito. Pero ang ibig lamang sabihin nito, nagkakaunawaan sila sa Middle East. It is a common experience that pagka ang igos ay nagdahon, ibig sabihin wala na yung bunga noon o baka mamumunga, tapos tag-araw na. Diba? May palatandaan yan eh. Diba? Kahit sa atin, pag naglagas ang dahon ng nara, anong panahon ba yan? Alam ko, taglamig eh. Disyembre yata, naglalagas yan eh. Tapos nalalaglag yung mga dahon niya, no? So ano ibig sabihin nito? Sa buhay natin na ito, ini-encourage tayo ng teksto na maging wise para maunawaan natin ang senyales ng mga bagay-bagay sa ating panahon. Ang mga sign, mga kapatid, ay pinaikling mga mensahe, pinaikling mga clue na mga bagay-bagay. Halimbawa, kinagatan ka ng labi. Alang word yun. Pero yun ay isang panawagan na stop, observe. Tingnan mo yung paligid. Nung araw, alam na mga bata yan. Pag tinitigan sila ng nanay nila, may palo ka na mamaya. Kaya ibang matatalinong bata, naglalagay ng karton sa puwet. Kasi pag alis ng bisita, yari ka. Yun ang ibig sabihin nun eh, isang titig na ganon. Ang mga kahulugan nun, mamaya ka sa akin. Humanda ka. Lamog ka sa akin. Yun ang mga kahulugan nun, pero napaka-iksi nun, ganun lang. Kailangan alam mo yun. Kailangan alam mong sinasaway ka at winawarningan ka. Kasi, mapapahamak ka na. Inilalagay mo na ang sarili mo sa kapahamakan. Ano ba yung mga signs ng buhay natin? Hindi ho yan nalalayo sa traffic signs. Halimbawa, pagka meron hong box na ganon sa mga intersections, huwag kang lalagpas kahit sa tingin mo yung napakaluwag. Alam mo kung bakit? Paano kung meron dumating na truck na iikot na ganon na long
turn ang hinihingi ng truck, yung mga trailer bed, tatamaan ka. Kaya tansyado yun ng mga naglagay, yung sign na yun, tansyado, na safety ng lahat na magko-cross doon. Napakarami mga rider na inuunang ganun yung sarili, ang daming napapahamak, di ba? Sign. Alam mo yung senyales na pagka sinabing yield, magbigay. Na pagka sinabing ng truck na sinusundan mo, long turn, o wag ka dito, o may ipit ka dito. Di ba? So, itong mga traffic sign, mga kapatid, ay napakagandang halimbawa ng buhay na para tayong manlalakbay ng kalsada. Ang buhay daw ay journey. So, sa kalsada, para sa kaligtasan ng lahat, may ipinoprovide na mga senyales. Halimbawa, naglalakbay kayong gano'n, nakakita kayo ng parang kotse na nakaganon, tapos may guhit na dalawang ganon. Ano ibig sabihin nun? Slippery when wet. Pagbasa yung kalsada, huwag kang magmatulin. Delikado. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo kayang basahin. Nagmadali ka. O nadulas ka. Bangga ka. Kaya ito mga signs na ito, nagliligtas. Safety yan. O, halimbawa yung sign ng guhit na gano'n na dilaw na mahabang mahaba. Dalawa yan. Kung minsan, isa lang. Pagka may puting ganyan sa gitna, tapos yung dilaw ay nandito sa panig mo, ano ibig sabihin? Ikaw na nandito, kung saan nandun yung yellow, ikaw hindi ka pwede mag-overtake. Pero sa safe timing ng kabila, sila pwede. Ganun yon. Anytime. Pagka dalawa, anytime. Mayroon at wala. Huwag. Kung minsan, pinapagalitan ko yung sarili ko na nakakalabag doon kasi hindi ko dapat makasanayan. Sasabihin mo, ala namang Hindi, kailangan makasanayan mong sumusunod doon kasi pag hindi mo nakasanayan, baka makasanayan mong nilalabag mo mga signs, mapapahamak ka. Yung familiarity sa mga signs ay nagliligtas talaga sa atin. Alam ba ninyo na ang mga paparating na dilubyo ay meron din mga sign na ibinibigay ang kalikasan? Bigyan ko yung halimbawa. Pag malakas po ang ulan at posibleng babaha, tignan nyo yung mga langgam, naghahakot. Yung mga itim, naghahakot sila ng kanilang mga itlog tsaka pagkain, umaakit sila sa mas mataas na lugar. Asahan mo, malakas yung ulan, marami ibabagsak na tubig. Sign. So kung ikaw ay nasa mababang lugar, basahin mo yon. Kung ang mga langgam ay nag-aalala na, natataas ang tubig, bakit ikaw hindi? Lalo na kung nasa mababang lugar ka. At alam ba ninyo na bago lumindol, ang mga ipis ay naguguluhan? Naglalabasan sila, marami sila. Uuga yung lupa. May mga senyales yan, mga kapatid. Kaya, inaanyayahan tayo ng tekstong ito na pag marunong tayong bumasa ng mga senyales ng panahon, yun ang magliligtas sa atin at yun ang magiging gabay natin para mamuhay sa mahirap na panahon. Na naginip ang gobernador ng Ehipto, hindi maipaliwanag ng mga siyaman o mga salamangkero niya na ipaliwanag ni Joseph. Ano ang kahulugan ng 7 matatamang baka na kinain ng 7 payat na baka? Ang ibig pong sabihin niyan, gobernador, mag-ipon po tayo ng pagkain dahil magkakaroon po ng 7 saganang taon ng pag-aani at magkakaroon po ng 7 taon ng kagutuman, walang ani. Sinunod siya at ang Ehipto ang nagbenta pa ng maraming pagkain sa karatig na mga bansa. Mga kapatid, ano ba yung mga signs ng panahon? Ano ba yung mga signs na binabaliwala natin na baka paulit-ulit na nating naririnig, ayaw niyong maniwala? Sabi sa akin ng matandang kasama ko noon sa Laog, kasi pag naiinitan ako, nagdadamo ako ng tumana,
nainitan ako, lulublob ako doon sa patubig. Tapos matutuyo yung damit ko sa katawan ko. Pag mainit, lulublob uli ako at balik uli ako, nagdadamo ako. Sabi nung matanda sa akin, huwag mo ikang gagawin yan, iho. Balang araw ka, anihin mo yan. Malakas ako. Ala ako nararamdamang sakit. O ngayon, masakit na yung balakang ko. Lagi nang masakit yung baywang ko. May sign na noon, hindi ako nakinig. Sabi ng nanay nyo sa inyo, huwag kayo kang cellphone ng cellphone, lalaboy mata mo. Sign yun. Tapos makikita ka, nagse-cellphone ka, wala pang ilaw ang kwarto. Cellphone lang na gano'n. Hindi nyo ba napapansin mga kabataan, ang babata nyo pa may salamin na kayo? At malabo yung mata nyo. May grado. At least ako, matanda na nung magkaroon at saka reading glass lang. Sa aming ang apat, ako pinakamalinaw ang mata. Ang talagang malabo lang sa akin, pag tinignan ko yung wallet ko, wala akong makita. Yun lang. Pinagsabihan na tayo noon na kumain tayo ng masustansya para wag tayong sakitin paglaki natin, pagtanda natin. Ayaw niyong maniwala. O di ngayon bata pa lang kayo, matataas na sugar niyo. Matataas na ang inyong kolesterol. Dahil puro prito ang inyong tinitira. Ayaw niyong kumain ng nilagang gulay. Kung dumumi kayo, 3 araw. Hindi araw-araw. Yan ay mga senyales na balang araw, aanihin niyo yan. Hindi po talaga healthy yan. Ako'y natatakot para sa inyo. Kasi, pag 3 araw kayo bago dumumi, yung bituka po ninyo, nagkakabulsa na yan. Ano ibig sabihin nagkakabulsa? Meron na siyang mga dapat ilabas, pero hindi lumalabas, naiiwan doon sa bituka, naiiwan, nagbubulsa yung bituka, mabubulok siya doon, colon cancer po ang tawag doon. Kaya hindi ko alam bakit hindi nyo maintindihan na hindi healthy ang inyong mga kinakain. At ayaw nyo maniwala, kasi masarap. Ito pa, paulit-ulit ko sinasabi, darating ang panahon, magbabayad kayo sa isang taong nakasuot ng puti. At sasabihin sa inyo, kumain po kayo ng prutas at gulay, tapos inumin nyo po ito araw-araw. Para kainin nyo yung pagkain na sinabi ko na, walang bayad. Sino yung kausap nyo na yon? Doktor nyo, internist nyo na doktor. Kasi hindi healthy ang loob ng inyong katawan. Kaya tira pa more, sige. Sirain nyo ang inyong katawan. Hindi ba kayo nag-aalala na ang buhay ng tao ay paiksi ng paiksi? And that is because of your diet. Bakit kasi yan ang nabibili? Yan kasi ang gusto nyo di yan ang ibibigay ng nagninegosyo. Alangan naman magbigay sila ng hindi nyo bibilhin. O bakit gumagamit ang magsasaka ng pesticide, insecticide? Kasi ayaw bilhin yung pechay na may butas ang dahon. Yun ang healthy, may uod. Kaya ang gagawin, gagamit siya ng chemical para mag-produce ng pechay na walang kabutas-butas. Tapos bibilin nyo. Hindi nyo nalalaman, napakaraming formalin, napakaraming herbicide, fungicide, insecticide, herbicide, at lahat ng suicide na kalaunan. Because we're not observant and we are not wise to understand and decode the sign of times. Ito pa. Tingnan niyo yung mga kumpanya. Kailangan nila magbayad ng magse-seminar ng leadership training. Why? Kasi humihina ang social life ng tao Nagiging sakim ang tao. Nahihirapan siyang makipamuhay sa iba. Sa amin nun, hindi namin problema yan kasi laro pa lang namin, nagde-develop na ng values sa amin. Bakit? Naglalaro sa kalsada, may leader doon. Nagbabahay-bahayan, may masusunod doon, may susunod. May leadership na, sa laro pa lang. Ngayon, ano ang laro ninyo? Manipulation. Kaya lahat kayo, manipulator. Pag hindi ibinigay ng nanay yung gusto nyo,
nagdadamdam kayo kasi manipulation ang itinuturo sa inyo ng inyong mga libangan. Natatakot ako sa sign of times na yan. Papaano mo gagawing presidente ng bansa ang isang bata, ang isang tao na nadidevelop sa kanyang personalidad, siya ay manipulator? Sige nga. Papaano mo magiging asawa ang isang tao na nadidevelop ng kanyang orientation bilang manipulator? Sige nga, tatagalan mo ba yon? Tatagalan mo ba ang isang leader nyo, inelect nyo, tapos manipulator? Panghuli, itong mga sign na ito, pag na-decode natin, namamaster natin ang sitwasyon at nagsusurvive tayo. And later, nagiging panalo tayo. Nananalo tayo. May mga panahon sa buhay, mga kapatid, na hindi ka muna mananalo. I-survive mo lang muna and then later panalo ka na. Do not do something stupid, sabi nga ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Ano ang context? Ang context nung kahit lumaban kayo, hindi kayo ubra. Kaya huwag kayo mag-suicide. Tiis-tiis lang muna at kalaunan babagsak din yung empire na yan. Ganun lang. O, tapos ang gusto ng mga tao lumaban sa China. Nakalimutan nyo ba yung sinabi ni Miriam Defensor Santiago? Kung magsisuko lahat yan, saan tayo kukuha na ipapakain dyan? Sabi niya. Napakarami nila. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Kailangang alam natin, mga kapatid, kung kailan tayo magpaparaya, kailan tayo lalaban, kailan tayo sisigi, kailan tayo tatahimik. Kailangan alam mo yung sign. Yung ibang hindi alam yung sign, napapahamak talaga Ang dami kong nakikita sa video, yung bang kinat na ganun kinat din niya. Tapos inaway niya yung driver. Pinagbabato niyang ganyan. Lumabas, mas malaki sa kanya. Di ba si Boy Turo, yung sa motor? Nag-counterplong napanood niyo ba yun? Tumanda na yun may kaso pa rin. Boy Turo nung lumabas, malaki pala. Sabi sa verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Mga kapatid, meron tayong mga pinagdadaanan pare-pareho. May mga hirap tayong binubuno pare-pareho. Itinuturo ng tekstong ito sa atin, mga kapatid, ang mensahe ng Pasko. Be steadfast and firm. Manatili tayong matatag at manatili tayong naniniwala na hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos sapagkat ang sabi ng verse 36, darating ang anak ng tao. And that is our hope. Nalaglag na. Ang hope natin, lahat ng pinagdadaanan natin ito ay tatapusin ng Diyos. Lahat ng pinagdadaanan natin ito ay hindi habang buhay, hindi permanente, matatapos yan. May awa kasi ang Diyos. Yun ang ating pag-asa. Ngayon, habang hindi pa dumadating ang panahon para tapusin ng Panginoong Diyos yan, ang kailangan natin gawin ay maging matalino, maging observant, maging sensitive at malaman natin yung mga senyales, i-decode natin sapagkat habang hindi pa nagaganap ang kabuuan ng kalooban ng Diyos, yun ang magsusustain sa atin para makarating tayo sa dulo na hindi bumibigay at hindi nauubos ang lakas. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. May pag-asa. Noong ako'y batang miyembro ng church, pag inilalarawan ko itong simbahan natin, ewan ko kung nababalikan nyo, ang dilim.
ang dilim. Sorry to say, pero parang naghihingalo. Masyadong kulang ng sigla, kulang ng saya, kulang ng galaw, kulang ng kwentuhan, kulang ng usapan, anong gusto nating maging. Pagka ang tao, ang komunidad ay humihinto na sa ganon, mga kapatid, unti-unti na siyang mamamatay. Kaya dapat meron tayong pinagkukwentuhan. Ano ba ang pinagkukwentuhan natin? Kaya nga ginawan ko na kayo ng pagkukwentuhan. Kada tuwing huling linggo may pagkukwentuhan, magpapakain yung mga celebrants. Kailangan tuloy-tuloy ang ating kwento. At ito mga senyalis na ito na tayo ay mag-participate, tayo ay sumama sa pagsasaya, sa paniniwala na tayo ay magsasama-sama. Mga kapatid, yan ang magsusustain sa atin at mararamdaman natin, makikita natin balang araw, yung mga iniiyak natin ngayon, itinatawa na natin bukas. Yung pinoproblema natin ngayon, ikinukwento na natin ang tagumpay bukas. Paano nangyari yon? Read the sign of the times. Sasama kayo sa devotion. Sasama kayo sa UMM. Sasama kayo sa care group. Magkaroon tayo ng care group sapagkat yan ay mga senyales ng pagpapalakas at pagsusustain ng ating laban dito sa mundong ito. Ngayon, kung hindi natin gagawin yung mga yan dahil yan ay kailangan natin, anong lakas ang magsusustain sa atin para makarating tayo sa verse 36? Ano sabi? Maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi nyo idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng nangyayaring ito at nakatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ang mga tatalino, ang mga observant, ang marunong mag-decode ng mga signs, ang mananatiling nakatayo at aabutan ng Panginoon. Pero kung paganyan-ganyan ang isip mo, patampo-tampo ka, painggit-inggit, paselos-selos sa pananampalataya, on and off ka, ayaw mong itodo, baka hindi ka kayang isustain yan. Malaglag ka pag ipinagpag na yung magnet na may mga pako. Magandang umaga sa inyo at salamat sa pag-asang kaloob ng Diyos sa atin. Ano ba nagsasayaw yan? Tinatawagan ko yung ating